Okay. Alright, so si Gombok wala pa rin? Alright, so hearing none, let's check the JU group. Soriano, are you here? Yes po, present. Okay. Doctor? Present po, ma'am. Benaventura? Benaventura? Not yet here? Ma'am, nandyan po siya pero hindi lang po siya makapag-on ng audio. Maingay daw po sa area niya. Okay. Kasidsid Present po. and Cornejo. Present, ma'am. Okay, thank you. Next, for the structural group, Bayotas, Present po. Villanueva, Present po, ma'am. Tabarno, Present po. and Binuya. Present po, ma'am. All right, okay. So can we have the presentation from structural first? Naka-add na ba kayo lahat? Nagawa mo na Ed, kagabi? Yung sa ano po ba, ma'am? Yung sa water supply po ba na Teams? Hindi. Ah, Yun dito. yun dito po. Wait lang po, Kasi ma'am. hindi Check sila ko po. makakapag-share screen. Sige po, ma'am. Wait lang po. Paano mo bumalik? Wait lang po, ma'am. Sige. Anong first name mo, Bayotas? John Limwell po. Okay, so I'll add you. Villanueva. Hello po. Glenda po. Ma'am, may I know po kung anong pangalan po nung class po natin dito kasi Siguro yung sa water yung simultaneous tayo. I-add mo yung sa water. I'm adding already yung sa struct para makapag-present. Sino ba magpe-present sa sa struct? Tabarno, ano yung first name mo? King James po, ma'am. Then Binuya. Leonard po. Leonard. Okay. So, struct na add ko na. Sa Geo. Soriano, anong first name mo? Eunice po. Junice? O Eunice? Eunice po. E. Eunice Soriano. Parang wala dito. Anong complete name mo sa Wala ka sa listahan nila. Anong email address mo na lang? Anong email ad mo? Yung sa PUP po. Yes. Eunice C. Soriano po. Ano yun? Eunice tapos dot? Ganon? Hindi po. Tuloy-tuloy lang po. Eunice C. Soriano. Sorry. Okay. I already added you. Then si Doctor.
Rochelle May po. Ano yung email address mo? Wala Rochelle naman. May, Rochelle May Ano M. yun? Doctor. Doctor. Ano yung spelling ng Rochelle mo? Rochelle. Tama naman. Tapos, ang May, MAE po. MAE. Okay, so you're added. Next is si Buenaventura. Anong first name mo? Syra Ann, ma'am, yung pangalan niya po. Wala pag Buenaventura. Ano spelling ng Syra? XYRA po. XYRA. Tama? Tapos yung yung an niya po, ANN lang po. Tapos, anong sunod? Syra Ann Buenaventura na? May R po yata siya. Wait lang, ma'am, tanong ko po. Kita ko na. Si Kasid. Betty May po. Cornejo. Arman Job Ezekiel, ma'am. Arman Job. Okay. So, you are all added. Okay na yung sa water? Na-add mo na lahat, Ed? Ma'am, looking at my teams po dun sa Outlook din po if may invitation link. Wala po ako, ma'am. Hindi ka pa ba na-add? Hindi pa Wait lang. po. Wala. Sa kabila ka pala. Baka po sa water supply po yung na-add po ako, ma'am. Oo nga. Kaya po in-expect ko, kala ko po sa water supply. Sige, Sorry okay po. na. Okay lang. Ako na mag-add. So, who else? So, sila mo ko, anong first name? Lomoko? Vincent Andre po. Vincent. Ano siya? Andre? Opo, AA po yung dulo ng Andre. Vincent, Andre, sorry? Andre ano, po, AE yung dulo po ng Andre. AE. AE. Tapos, ano yung after ng E? Meron ka middle initial? H. Lumokso po. Wala. Baka po ma'am yung yung lumokso po kasi CSO po yung dulo. CSO. Tama naman. Walang dot. Tuloy-tuloy lang. Sige po. Gombok. Dumating na ba si Gombok? Anong first name ni Gombok? Hello, ma'am. First name niya po, Dran. Jasper. Sorry? Jasper. Ayan. Adran Jasper. Dran Jasper. Yes. Okay. Nandiyan na ba? Dumating na? Nandito na Wala. po, ma'am. Hello po, ma'am. Nandito na po. Sige. Si Sanko ang wala pa. Andito na po, ma'am. Ano yung first name mo, Sanko? Jermer po.
Ano na lang, Germer. Anong spelling nun? G-J-E-R Letter G-E-R po. G-E-R-M-E-R. G-E-R-M-E-R. Tapos, yung para sa email mo. S-A. Hindi, yung email mo. Ito ba yun? S-A. Hindi. Ano yung ginamit mo sa email mo? Email po sa PUP. Para ma-add kita. type ko na lang. I-type ko na lang po. Makaka-type ka ba? Hindi ka pa naka-add sa chat box? Pa-type mo na lang kay kung sino man sa grupo mo. Si Durante, John Loren? Nandito na po, ma'am. Hindi. Para ma-add kita sa Teams. Ano yung pangalan? John po, J-O-N. Tapos Okay Lauren. na, naka-add ka na sa Teams. Okay na. Yung kay Sangko na lang. Okay. Yung kay Sangko na lang ang hindi ko na-apply. Sige. Sino nag-type sa chat box? Wait lang. Yung nasa email mo ba, Sangko, sa sa class list? Yung ba yung email mo sa naka-personal email ito. Let us see yung siya. Or raising your hand, your acknowledge. Yes po, ma'am. Parang mali po yata yung na-add nyo na Glenda Villanueva po. Glenda Villanueva. Yung Iba? Opo, yung Glenda Villanueva po yung may profile picture po na na nakikita po. Glenda D po yata yun, Glenda D Villanueva po. Kasi na-add ko. Yung Glenda R po. Eto. Glenda Villanueva Dizon naman ito. Wait lang. Ano yung email address niya sa Hello, ma'am. GD Villanueva po. GD. Ito, yung may picture. Apo. So, i-remove natin dun sa... So, yung GV na tatanggalin natin. Okay. So, wala na. Okay na. Alright, so let's start with your presentation to know your updates. Let's start with the Struct team. So feel free to share your screen.
Who's sharing the screen? Si Glenda ba? Okay, feel free to start, Glenda. So who among you will be presenting? So, good morning po, ma'am. Okay. Ako po yung mag-i-start. So, yung title po nung thesis na ipopropose namin is Testing of Guadua, Bayog, and Buho Bamboo in Development and Optimization of Sustainable Bamboo Structural Frameworks as a Bamboo Structural Framework Materials po. Next slide po. So, yung una po is yung statement of the problem namin. And ayan po yung outline. First po is statement of the problem. Bamboo is becoming a more viable, sustainable material for building structural frameworks because of its quick growth, ability to regenerate, and advantages for the environment. Nevertheless, choosing the best bamboo species for structural purposes is difficult due to the diversity of species features. So, ito po yung mga problems na statement of the problem namin. So, yung una po is variability in mechanical properties. So, ang nakita po namin is every bamboo po, every species po ng bamboo is meron po silang iba't ibang tensile and flexural strength po. So, ang balak po namin is ite-test namin para makuha po yung each last yung tensile strength po ng bamboos. Then yung second naman po is durability and sustainability. Yun po, parang ang din po namin is kung ano po yung magiging epekto pag na-expose po siya sa various environment, condition, and stresses, parang ano po yung magiging effect sa kanya ng bamboo. Then third po is optimization of structural performance. So yun po, after po i-test, parang need din po namin gumawa ng structural design na applicable sa kanya. Then after po, yung economic viability po, i-check din po namin kung mas makakatipid po ba kung bamboo gagamitin or mas tipid po yung normal na Then next slide po. Objective po. Next naman po, ma'am, objective of the study. Our first objective is to able to compare 3 bamboo species, which is the guada, bayag, and buho, by their durability, efficiency, safety, and the environmental impact throughout to the structural design. And then the second objective is to able to optimize a sustainable structural framework using bamboo materials to make. And also the third objective to be able to know the pros and cons of using bamboo materials used as a structural framework versus the common material that used in the structural framework. And yung mga common na materials po is more likely the concrete, steel, wood, bricks, stone, and glasses. And yung fourth objective po namin is to be able to develop a proper structural framework by using the 3 bamboo species po. Next slide. So for the significance of the study po, so this study is conducted to provide essential information and knowledge about development and optimization of sustainable bamboo structural framework materials needed by the individual as follows. So the significance of the study
For the students and admins of the PUP, this study intends to increase knowledge about the sustainability of bamboo as a structural framework. The result and the conclusion of this study will have an impact on the beneficiary, considering that it will provide information about how bamboo can be used as an alternative sustainable structural framework. And for the engineers and architects, this this study provides a foundation for addressing bamboo as an alternative material in the construction field. It may contribute to the creation of environmentally responsible materials where developers may enjoy the low cost and easily found materials. This serves as a future reference for their future projects and designs. And for the government officials, the goal of the study is to provide more details about the impact bamboo has on the construction industry. This will help them to protect and promote more bamboo planting. And for the general people, the purpose of the study is to provide information about economically alternative materials and structural construction. And for the future researchers, this study provides a starting point or foundation for future research to enable researchers who would like to conduct additional study on the subject. And for the scope and the limitation, the research study focused on integrating sustainable and alternative structural frameworks by comparing three different species of bamboos, such as guadua, bayog, and buho, and how the engineering properties of bamboo affect its performance in structural construction. The chosen bamboo species of the study were bamboo that have the potential and can be seen locally and internationally. The study will also perform a structural analysis with the use of structural analysis and design or STAAD software as a simulator system. And researchers will gather the needed data by conducting a universal testing machine or UTM to determine the engineering properties of the bamboos. And for the methodology, So for the methodology, the researcher will use quantitative and qualitative research design approach for assessing the potential of the native bamboos na gagamitin po namin for the structure na ipapropose. Then, gagamit po kami ng mga simulation like yung STAAD and STAAD para to at para mas makuha po yung mga data na kailangan for analysis. So next slide. Research instrumentation. This study will employ experimental research. The raw bamboo material that the researcher will use must follow the following criteria. First po is yung the maturity of the bamboo, which is yung po yung unang nakita namin na thinking factor sa strength, and variability in mechanical properties of bamboo. Include po dito yung flexural bending capability or capacity of the bamboo, and yung next is yung economic viability, if pasok po sa budget or nakakatipid ba tayo sa bamboo, and durability and sustainability, and last is the optimization of structure performance. In this research, the researcher will use the universal testing machine to test the mechanical properties of each of the samples. So compressive and tensile testing are the most popular tests that are done in UTM. Followed by creating a 2D and 3D design of bamboo structure using AutoCAD. Dito po yung ang pipiliin po namin na design is yung mostly common na design para na ginagamit sa construction para hindi na po ganun pa complicated during application or during testing. Then the researcher will use structural analysis and design STAAD software as a simulator system to perform structural analysis. This includes the computation of maximum load, dead load, and live load that the structure will carry. Lastly, the data gathered from each of
the bamboo samples will be tabulated. The comparison example will be analyzed statistically. Are you done? Yes po, ma'am. Okay, can you please go back to your first slide? Anyone may answer my question, ha? Anyone from the group? Yung title nyo. Okay. Now, aside dun sa what you have mentioned as your statement of the problem that you will utilize a natural or organic material, aside from the existing construction materials, what is the current problem that you have seen why you have chosen bamboo? And you have identified guadya, bayog, and buho. I've seen this while you are discussing. I quickly browse it, and there are already physical-mechanical properties that were identified from the literature. So what is new in your study? Like buho, that is an species that comes from Tanay and the like, okay? So they have already identified the physical-mechanical properties. So what is new? What further development that you would like to identify in your chosen bamboo species? Anyone may answer? Anyone? Am I heard by everybody? Am I still audible ba? Kindly acknowledge please. O na-disconnect ba ako? Ma'am, pwede Rinig ka paulit po. po ng tanong, ma'am. Alright, my question is, first, what is the real problem, the immediate concern of selecting the bamboo as your chosen topic? And what is the emerging need, or what is something new among your selection of these three bamboo species? Because upon browsing, I've seen there are already identified physical-mechanical properties of this bamboo. So what made you choose these three bamboo species? So what is the problem that you would like to address? Kasi yung sinasabi nyo na actually you mentioned only mechanical properties, but we call it physico-mechanical properties. These were already in the literature review. So what is something new that you would like to identify? Please feel free to answer my question. Chemically po, if mas magiging matipid po siya gamitin kaysa po sa mga available na ginagamit natin ngayon Okay. sa market. That's another thing. Kasi when you calculate the economic aspect of the study, take note, yun kasi yung dilemma. Iba kasi pag small scale, iba pag naging macro scale ka. Kasi sa construction per se, pag marami kang nakaka-bulk order ka, mas marami kang napoproduce, may machine ka, iba ang cost. So mahirap din, kaya ako sa economic study, usually hindi ko yan pina-prioritize kasi iba ang level pag naka-macro kaysa naka-micro ang focus ng study. Iba ang labor cost mo pag wala kang equipment. Nagba-vary kasi yan. Usually kasi pag macro na ang nasa industrial scale ka, nagkakaroon ka ng mga equipment.
So, napapadali yung pagpuputol, yung pag-strengthening kasi inuunat pa nila yan. Kasi may mga iba nakabaliko yung bamboo. So, ina-applyan pa nila ng heat yan. So, ano yung bago dun sa study na ipopropose nyo? That's why I'm asking. In order for me to approve your proposed title. Siguro po ma'am yung ano, paggawa po namin ng structural framework, parang yung design po. Kasi Yan. depende po sa magiging result ng mga test. Titignan Ayan. po namin is kung mas ano po siya, tawag dito. If same po siya ng result din sa mga available ngayon, parang magiging same lang din po yung design. Pero once po may magkaroon po ng difference, parang yung design po na applicable sa kanya is mag-iiba din Okay, po. now, my follow-up question to that is, anong structural part ang gusto nyo, saan nyo gusto gamitin si bamboo? Kasi, whatever the structural part, you know, di ba, structural engineering yung focus natin, may kanya-kanya siyang analysis. So, kung ang application mo ay pang beam, pang column, magkakaiba yan, di ba, ng test. O like for instance, pag beam, so may flexure ka dyan, bending, di ba? E pag column, iba naman ang bending mo niyan, iba din ang calculation mo. Pero may mga studies na rin kasi, di ba, na kinandak para doon. So anong application nyo? Ano yung iba? Kasi nga, pag research nga ganito, thesis, there is something new that you would like to develop, that you would like to identify. If the study has already done and there's nothing different with the previous study, so it's not a thesis. So kaya yun yung gusto ko sa inyong itanong. Kasi what would be the difference with your proposed design? 'Di ba? Kasi ang application naman nakikita natin ginagamit siya na column, ginagamit siya na beam, sometimes it is utilized as sidings for walls, slabs. So ano yung sa inyo? Siguro po magfo-focus kami for scaffolding po. Do you think is that economical enough? Pag scaffolding lang, ang hirap ng bamboo and sometimes it is more expensive than the typical construction materials. Kasi I've been attending bamboo symposium sa Philippines nai-invite ako. Kaya nga ang inaano nila high value, hindi lang pang structure, kumbaga ng bahay. Inaano siya for aesthetic kasi nga mataas ang value ng wood ng bamboo compared kung magbibili ka ng mga typical na construction materials. Kaya ina-apply nila to ng mga architect dun sa parang aesthetic purposes. Hindi lang pang, kumbaga double function siya. May aesthetic na, may structural. Kasi kung typical lang na pang column, lalo na pag hindi na-treat, pwede siyang magkaroon ng bukbok. So, madali siya magdi-deteriorate. Kaya nga, naglalagay pa sila ng treatment. Yan. Tapos, hinihit pa nila para tumuwid yung bamboo. Depende rin doon sa species, depende yun sa length. Yun. Tapos, yung iba kasi maraming nodes. So, nire-refine pa nila yon. Ganito mga anak, if your interest is really into bamboo, try to read as many articles as you want, as you can, and try to figure out, ito yung sinasabi natin, you have to identify the research gap. Ano yung part ng study na hindi nila na-consider na pwede nyong gawin? Okay? Yun yung gusto ko ma-present nyo sa akin dun sa statement ng problem. Etong buho, ano yung characteristics niya? Ano yung physical mechanical properties niya? Etong bayog, kasi dapat on the selection per se ng species ng bamboo, meron kang secondary data that you could acquire from different review of literature. So parang ito yun yung review of literature, pag tatagpo-tagpuin mo, leading doon sa gap na gusto mong i-address. So, anong meron si Guadya? Anong meron si Bayog? Anong meron si Buho? Na bakit siya yung gusto mong piliin? So, tingnan nyo. Ganon pag naghahanap ng research topic. Hindi lang kung ano yung gusto. You have to read a lot of review of literature
para ma-identify nyo yung research gap. Okay? Yun ang gagawin nyo. So, kung talaga ang interest nyo is to bamboo, maraming studies, marami pa. And try to figure out ano yung hindi pang area na nakukonsider dun sa study nila. Okay? Kasi pag bumili ka ng species, katulad niyan, ano yung basis nyo? Bakit nyo pinili yung tatlo na to? Ano po, yung sa guadua po, siya po yung basically pinakamatibay po na bamboo based po sa research namin. Then yung bayog and buho naman po, siya po yung native sa Philippines. O, ito si guadua, pinakamatibay. Readily available ba to sa Philippines? O kung si bayog at saka si buho lang yung available, saan kayo kukuha ng kay guadua? Hello po, ma'am. Upon research po, meron po sa Los Baños area po ng Guadja po. O Los Baños area, baka sa UP area yan, hindi kayo pwede magputol doon para kumuha ng sample. Meron pong mga supplier, ma'am, na nagbebenta na po ng available na po, na already cut na po. O yun. So you have to consider also kung yung nakuha nyo na commercially available, treated na ba siya? Kasi magkaiba yung treated at saka untreated. So ganito mga anak, maganda yung topic na ang interest nyo ay sa bamboo, pero yung optimization, hindi ko ano yung gusto nyong hugutin dito sa development and optimization ng sustainable bamboo. Kasi ito, ginagamit na siya. So ano yung kailangan nyong i-optimize? Kasi pag sinabing optimize, kailangan yung minimal amount. So ano ba, magpuputol ba kayo ng size na parang you would tell, pag column, ganito lang pag ganito ang load, o pag 1 story lang, o 2 story, pwede na ganitong size ng bamboo ang gagamitin? Ay, yun ba yung nasa isip nyo? Kasi optimization, di ba? Ang sabi nyo. So you would dictate or you would recommend ano yung specific length, size na pwedeng gamitin pag ganito ang species? Is that your goal? Anyone, please? Okay, so you're not yet certain. So I suggest you read a lot of papers pertaining to this bamboo species that you have identified and try to figure out what is missing or what is the gap in their study that you can address. Okay, so let's proceed dun sa next Next slide, please. Next slide. Okay, statement of the problem. Yung statement of the problem nyo, hindi siya sa akin convincing. Why? Kasi you have not identified ano ba talaga yung problem na existing, current problem. What you have inferred, what you have presented, this was a long time ago issue. Okay? So medyo na-delineate na yan. So ano yung specific na kailangan yung gawin? Hindi nyo pa na-identify. Okay? Kasi you have to narrow down yung scope. Okay? So this is very general. Okay? So yung hindi ko muna yung mga issue nyo, mechanical, kasi meron naman available na secondary data from previous journals. Durability and sustainability, may mga previous related studies na rin dyan. Yung optimization, ito siguro, ano ba yung kailangan nyo nga? Do we have to apply treatment para ma-optimize? Kung pag ganito yung size, you could do some intervention. Pwede kayo mag-add ng chemicals para to further enhance yung bamboo. Hindi siya agad mag-degrade or ma-deteriorate. On the economic viability, as mentioned earlier, I'm not recommending this kasi naka-micro, naka-small scale kayo. Iba ang perspective pag naka-macro. Okay? Next slide, please.
Yung objective nyo, dapat meron kayong overall objective. Kung halimbawa, bamboo, structural, ano ba yung, saan nyo ba siya i-apply? It's better na you can identify kung gagamitin mo ba for column, for beams, or to what application. Okay? Mas maganda pa ganun. Kasi kung, have you been to Ayala Museum? Etong grupo na to na sa STRAC, nakapasok na ba kayo ng Ayala Museum? Meron ba? Hindi pa po, ma'am. Ayan, maraming bamboo exhibit doon. May iba't iba silang actually products na for bamboo, not for structural per se. May mga, parang baka kuha kayo ng idea. I suggest kung may time kayo, mamasyal kayo doon, mag-relax kayo, para makakuha kayo ng mga concept, hindi lang kumbaga, kasi kahit anong material naman yan, meron pa rin siyang physico-mechanical property. So may structural component pa rin siya. Hindi lang naman bahay. Kasi para mas tumaas yung value niya. Oh, meron doon. Pero matagal na ako. Before pandemic pa ako nakapasyal sa Ayala Museum. But I think yung bamboo still exists, yung ano nila doon, yung exhibit nila doon. Di ko lang alam, medyo mahal yata ang Ayala Museum. Hindi kasi katulad sa National Museum, parang 50 pesos lang. Ang Ayala yata medyo pricey, 500 or 400 ang entrance fee. Ayan. Okay? Or you could just search sa internet kung ano yung mga applications ng bamboo. Kung yun ang gusto niyo talaga maging focus. Ma'am, Okay? excuse me po. Yung tinutukoy po kasi naming framework, na structural framework po, is something like po reinforcement metal framework concrete po. Ito po yung mga ano ma'am, yung mga frameworks po sa mga construction sites po na nagsusupport po ng something. For example po ma'am, sa column po pagbubuhusan, may mga frameworks po na nilalagay dun sa gilid to stay in Kasi po yung ganito, gustong Glenda, sa akin ha, nangungontrata Apa. ako. Ngayon nga namamahalan ako sa Pinolik. Tapos 'di ba, nilalagyan ko siya ng shoring jack para kumapit. Eh yung shoring jack ay bakal naman yun sa nire-reuse. Eh kung ang bamboo ang gagamitin mo, why bamboo? Kung masisira, papakuan, sayang yung value niya. Kasi pwede ka naman gumamit ng coco lumber. Pero kasi ngayon may mga plastics na, actually PVC na yung instead na phenolic board, ang nilalagay nila yung may plastics na PVC tapos nilalagyan ng shoring jack para talagang naka-compact siya, hindi gagalaw. Kasi nga, iniiwasan natin na magsag, 'di ba? Ma-deform pag nagbuhos tayo. Sa akin, I would say, I would discourage you na kung yun lang ang function ng bamboo kasi nga medyo mahal ang bamboo. So hindi siya parang economically viable na ang purpose mo lang ay para to support. Sayang ang bamboo. Hindi kumbaga malulugi si contractor. Yun. Copy po, ma'am. Kasi si coco lumber nga namamahalan pa ako eh. Kaya ang ginagamit ko na nga nagsho-shoring jack ako. 'Di ba? Para hindi maraming coco lumber ang gagamitin ko kasi si shoring jack hindi mo siya itatapon kasi si coco lumber eventually after 2 gamit, wala na, minsan isang gamit yan nasisira na, i-dispose na namin yun. Yun. So hindi siya practical. Siyempre kung kukuha tayo ng alternative, 'di ba? Para ma-entice mo na gumamit at i-consider siya na alternative, dapat mas mura. Kasi malulugi ang mga contractor kung bamboo yung gagamitin nila. Tsaka hindi niya kaya i-hold, lalo na pag mga high-rise building. Pag talagang meron silang clip, ini-screw nila yan. May bolt, naka-bolt siya. Para talagang yung grip niya, hindi siya gagalaw. Tapos tutukuran ng shoring jack. Okay? Sige. Etong objective nyo, magbabago to precisely kasi depende dun sa magiging new focus ng study nyo. Ano ba yung research gap sa bamboo ngayon?
Check ko lang yung kay... Meron kasing study sa Samar, sa bamboo. Sila Doc... wait lang. Kalimutan ko na yung pangalan ni Doc. Basta may mga Samar State University. Hold on. Ayan o, si Samar State University, marami siyang publications when it comes to bamboo. Meron kasi dati dito sila Doc Chody, kasama ko, yun yung mga focus ng study nila sa Samar. Ayan, sige. I'll share my, hold on lang ha. Ako muna mag-share screen para, makikita ba? Eto, pakita ko lang sa inyo. Sige, thank you. Eto, yan o, Samar State University. Marami silang studies about bamboo. Yan, sa Eastern Samar din. Yung mga publications sila, matagal na yan. So, kaya alam ko na may marami silang studies. Ayan o, eto. Si Doc Chody, kasama ko to kasi sa org, nakapag-publish pa sila ito. Axial tensile strength analysis of naturally treated bamboo as possible replacement of steel reinforcement in concrete beam. Yan. So, tingnan nyo kung ano yung, basahin nyo itong mga papers na to. Yan. Kay Doc Chody, ang dami niyang study sa bamboo. Baka may pwede kayong i-develop dun sa study. By the way, nakikita nyo ba yung share screen ko? Hello? Kindly acknowledge. Yes po, ma'am. Ayan. Yan. So, marami silang studies about bamboo sa Samar. So, marami siyang mga na-publish dyan. Ayan. So, pwede nyo i-consider yan. Okay? Sige. So, kailangan nyo magbasa. Ganun ang researcher. In order for you to identify yung gap doon sa mga previous studies, ganun din. Kahit ako, before I have found my topic for my dissertation, ang dami kong binasa. Kasi nga, actually, I have, if I may share my publication. Yan. Wait, bakit ayaw? Ayan, this one. My study, can you see my paper? Yan. Ito, actually, this paper review is my guide, enable for me to find out the specific area of study that I will dwell on my dissertation. So this is all for bioremediation. Kasi nga ako, majority ng nasa lab namin, NVI sila, but since my background is in civil engineering, I have to connect my bachelor's degree to my PhD. So dapat meron siyang engineering component, civil engineering component. So kaya nga, meron ako ditong particle size distribution ng mga sediments, tapos yung flow ng water. Pero this one, kung makikita nyo, hindi nyo akalain na civil engineer ang nagsulat kasi may aspect siya ng chemicals. So, yan, yung mga physical, chemical properties ng compound. Then, meron akong mga microbes. Ayan na mga BBs ko. And then, in here, enable for me to come up with this paper. I think I have read more than 1,000 papers, but I only cited here about, I think if I'm not mistaken, 88 citations. So I have considered here 88
Ayan, tama. 88 ang aking citation. Yan. So, it's a bit tedious, but this paper, modesty aside, have helped already several researchers because they have already cited my paper. Okay, so I think it has already gained 62 citations. Yan. Since 2018 when I published this paper. So, ibig sabihin, maraming naniwala sa kanya kasi maraming nag-cite sa kanya. Okay? Ayan. So, it took time for me to read and to identify what would be my specific area of study. Kasi ang dami niya eh. Ang dami niya pwede sa bioremediation, about sa water, about do sa target compound ko. Pero yung area na gagawin ko ay hindi siya talaga, kumbaga, madaling hanapin. Kasi nga, I have to connect yung bachelor's degree ko dun sa PhD ko. Biomolecular siya in a sense na dapat nakarelate pa rin sa civil engineering. So sa inyo naman, nandiyan na si Bamboo. So try to figure out, i-narrow down nyo, ano yung aspect, yung area niya na hindi pa nako-consider sa mga studies na yun. So if your selection among those 3 bamboo species, so pwede kayo mamili doon or pwedeng isa lang, hindi naman necessary yung 3, kung ano yung focus nyo. Kasi sinasabi nyo nga, ito nga sa kanila, kinonsider nila as reinforcement. So I think mas practical kasi nga reinforcement. So nasa loob siya. Hindi siya itatapon lang as support. Okay? Tapos, pabalik ulit, pa-share screen. Now, so, dapat yung objective natin, very specific yan dun sa problem na gusto natin i-address. So, ito, i-revise nyo yan based dun sa magiging new statement of the problem nyo. So, let's proceed. Next slide. Ito, for the significance of the study, ayan, balaging ganyan. Pero ako, as a peer reviewer, wala ako nakikita sa mga international paper na pini-peer review ko na to the students. Sa Philippines lang talaga nauso yan. Ang significance of the study is the benefit of the study when your objectives are obtained. So, you have to go back. Patingnan mo, ano yung magiging benefit pag if you have addressed, for instance, objective 1, 2, 3. So, doon ka pupunta. Wag mo na yung to the students, to the admin, in general. Sa tingin nyo ba, yung pag may construction material ka na develop, ano yung pake ng admin dyan ng PUP? Yun lang. Just a food for thought. Okay? Try to ponder. So, try to be specific doon sa ano yung main objective nyo, ano yung benefit nun pag na-attain nyo yon based dun sa study nyo. Alright? Did you get me? Yes po, ma'am. Ganun ha. Aayusin natin to mga anak. Matagal na yan na nakasanayan. Okay, sige. Ano pa? Yung methods nyo will follow through after you have identified kung ano yung mga gagawin nyo. So, yun ang gusto ko munang medyo find time. Holiday naman sa Tuesday, Wednesday, and this weekend, pwedeng try to figure out, magkanya-kanya kayo ng basa ng paper, tapos tsaka kayo mag-meet and try to brainstorm ano yung pwede nyong nakita doon sa paper na pwede nyong i-consider. Ganun ang gawin nyo. Okay? Okay po, ma'am. Okay, sige. Thank you. Structural Thank you group. po, ma'am. Ganun ha. Basta keep Thank you moving po, lang. Thank you. Sige, next na. Yung sa geotech tayo. Sino magpe-present? Wait lang po, ma'am. Sige lang. Ay, nai-record ko ba to? Ay, parang hindi. Sige, nako, hindi niya mababalikan. Sorry, hindi ko.
Hindi ko Hello po. na-record. Hello, ma'am. Ayan, sige. Naka-record Okay naman po. po ako, so okay lang po. Okay lang. Sige, sige. Thank you. Pag nakakalimutan na, pasuyo na lang. Ka-owner ko naman yata ikaw, Ed, eh. So, pwede ka mag-record. Hello, ma'am. Nakikita na po? Yes. Ito ba yung first slide mo? Significance of the study agad, anak? Hindi, ma'am. Wait lang po. Ayan na po. Sige. Okay na po, ma'am. Wait lang po, ma'am. Okay. Good morning po, ma'am. Kami po, Geotechnical Engineering po. Ang proposed study title po namin is Utilization of Solid Waste Plastic Packaging as a Potential Product Material for the Production of Geomembrane. In the midst of COVID-19 pandemic, the e-commerce industry has grown in the Philippines as online shopping has been embraced by the Filipinos. Philippines is one of the fastest growing e-commerce industry in Southeast Asia, according to the data from the global data from 11.8% in 2020 to 31.8% in 2022. In the result to this, the 2.33% of 4,431 kilotons of Excuse LDPE. me, Rochelle. Excuse lang. Ito pa rin ba yung Yes, slide mo? First slide pa rin, yung may dinidescribe ka? Yes po, ma'am. Ini-introduce ko lang po kung bakit po O, kami yun. nag-come up. So, yung mga sinasabi mo na yan, mas maganda kung inilalagay mo na siya sa slide. Para preparation na, parang etong slide natin, working slide na to, hanggang ma-refine natin para sa proposal defense. Sige I po, ma'am. suggest na kung pwede, isang template lang tayo. Dati may ginamit na kaming template pero nasa drive, ng mga estudyante ko. Gusto ko, yung PUP, di ba may PowerPoint ng PUP? Na simple lang, parang yung may header ka lang na, basta yung may logo ng PUP, tapos yung red and white lang, para malinis siya tingnan. So, yun na yung working natin, slide. Hanggang sa day na magde-defend kayo, so hindi na kayo mag-uulit. So, yun na yun. I-refine na lang natin siya ng i-refine. Okay? Sige po, i-edit na lang po namin, ma'am. Tapos i-upload yan. na lang. Para, kumbaga, along the way, nai-improve siya na nai-improve. Nandoon na, yun na yung, pero wag kayo magdi-delete, guys, i-save as nyo lang palagi by the date. Okay? Kasi baka mamaya may dinelete kayo before, then you came to realize na gagamitin nyo pala. So, para madali nyo lang ma-retrieve siya anytime. Okay po, Okay? ma'am. Sige. Sige. Geosynthetic polymeric materials, and these materials also used in making plastic packaging, and using these solid waste materials in the production of geosynthetics will help to resolve the problem of increasing plastic solid waste. Next. Statement of the problem. So, yun ang good afternoon po. So, first things first, before our SOP, let me clear our researchers' goal lang po muna. So, the purpose of this study is to determine the workability of waste plastic packaging as a potential resource for the materials needed in manufacturing geomembranes. So, in short, it will act as an alternative or replacement. Eunice. Dito kasi hindi pa siya geomembrane. So, dapat yung work mo proposed, oo, dapat naka-reflect dito. Hindi, sinasabi ko lang po yung researches aim para po mas clear yung statement of the problem. Oo, pero Though dito hindi po kasi, na-include. pag ang panelist na tumitingin doon sa slide mo, aside sa sinasabi mo, dapat na pareha sila. Okay. Okay. Pero may I go on po? Tapusin Sige. ko lang po. Okay. Please. Thank you. Thank you po. So, ayun nga po, it will act as an alternative or replacement to the conventional materials used. So, and additionally, this study aims to reduce the increasing plastic pollution the Philippines is experiencing. So, with that said po, to address the researchers' goal, the researchers seek to first assess the performance and functionality of geomembranes
manufactured from waste plastic packaging compared to the conventional materials in terms of thermal properties and resistance to temperature and mechanical properties na under this are tensile stress, compression, and puncture na I believe po this test will further be explained later on. So moving on po, the researchers also seek to examine the economic viability of incorporating waste plastic packaging in geomembrane production. So basically, this talks about the practicality of using plastic waste as a product material for geomembrane po. Kung mas makakatipid ba o hindi. So next slide please. Next is to explore the impacts of the manufactured geomembranes from waste plastic packaging towards environmental sustainability. If this talks about how it could possibly affect or impact the sustainability of the environment. And lastly, seek for an answer to this question: what is the difference between the commercially manufactured geomembrane and waste plastic-based geomembrane? So next slide, please. And in order to answer and address these questions and the researchers' aim, under po ng objectives of the study is a step-by-step process on how this will be achieved. So unang-una is data collection. So to collect and segregate plastic waste, this will be furtherly explained on the limitations of this research, kung ano po yung kailangang i-collect and segregate. And next is to research manufacturing techniques for converting plastic waste into a geomembrane. So, syempre, we cannot progress on the study without making the focus of the study. Kaya need na makagawa muna ng geomembrane from scratch to undertake the study. And the following po, na ay halos lang same lang po sa content ng SOP kanina. So this will be the steps lang po to be taken to answer the SOP po. Yung una is to analyze and differentiate the behavior and workability of waste plastic materials as geomembrane compared to the standard materials used by conducting comprehensive material characterization in terms of its thermal and mechanical properties. So, ang ano lang po dito is to undertake a comprehensive material characterization. Next slide. Please. Thanks. And po, last three is to assess and analyze the practicality of using plastic waste as an alternative material for producing geomembrane. Katulad po nung kanina, this talks about kung mas makakatipid ba o hindi. Tapos next is to explore the versatility of plastic waste as a functional engineering material as a geomembrane and its underlying impact on preserving a sustainable environment. So, ayun na po. Katulad sa SOP kanina, how could it possibly impact the environment? And lastly, comparative analysis to identify the similarities and differences lang po between the commercially manufactured geomembrane and waste plastic-based geomembrane. So that's all po. Next slide, please. Wait lang po. So for the significance of the study, wait lang po. For the significance of the study, this research study aims to lessen the problems of solid waste in the Philippines by utilizing the waste plastic packaging used in the e-commerce industry to the production of geomembrane that will be tested to determine its potential. And this study is significant to the following. First is the environment. This study will be helpful to protect the environment because this will help to reduce the solid waste that can cause the damage to our environment. Second is for the community. This study aims to promote reusing and recycling of waste plastic packaging for a new innovative way to produce a new product. And for the students, this study will benefit civil engineering students that are taking a specialization in geotechnical engineering
who are looking for alternative material for the production of geosynthetics. And for the future researchers, this study could be used by future researchers as their reference regarding geosynthetics. Next po. Good afternoon po. In line po with the objective of the study, i-determine po namin if yung plastics from e-commerce boom can be repurposed for more sustainable engineering. Hence, yung focus po namin sa pag-investigate sa waste plastic packaging as a potential geomembrane. So yung first limitation po namin ay with regard sa material. It will be limited to low-density polyethylene waste, specifically bubble wraps and packaging pouches po. Yung focus po namin sa material na ito ay dahil aside po sa kukonting research sa kanya, hindi po siya gaanong nare-recycle unlike HDPE po or yung kahit yung rigid type po ng LDPE. Next is the study will be limited to testing thermal and mechanical properties, specifically tensile, compressive, and puncture at the DOST Industrial Technology Institute Laboratory per the ASTM standard. So standard risk assessment po if ano po yung magiging performance ng geomembrane under tensile or compressive load. Lastly po, the study will not consider geotechnical properties and long-term effects of LDPE in the field due to time and resource constraints. Since most likely 1 year lang po yung itatagal ng research namin, hindi na po namin mabe-verify yung effect niya sa field, and if i-include po naman po yung buong system like yung geotechnical properties, masyado na pong magiging resource intensive yung study. So ayun lang po yung magiging limitations ng study namin. Thank you po. Next slide na po. For our research design, very straightforward lang siya since our study aims to test the workability, meaning if possible ba, if feasible ba, and kung practical bang gumamit ng waste plastic packaging as a resource for geomembrane fabrications. Hence, nagamit po kami ng experimental research design. Dahil po sa design na to, we can identify the correlations po between the applied variables, and it also allows us, the researchers, to manipulate the independent variable, which is the waste material, and observe the changes din na para sa mga dependent variables naman, which is stated earlier sa aming statement of the problem. And with our objective of gathering information, may mga different standard tests po that will be further discussed sa research instrumentation po namin. And sa data gathering din po, we will conduct a comparative analysis between the manufactured geomembrane from waste plastic packaging and the conventional ones. And base po sa mga acquire naming results, dun naman po kami magdadala ng conclusions. We will discuss the advantages and disadvantages of the manufactured geomembranes from waste plastic packaging. Moving on. You're not audible, Arman. Is this the last slide? We just heard moving on. After that, no more. Hello? Hello po, ma'am. Yes. Nagkaroon lang po ng confusion po, ma'am. Anyway, moving on sa research instrumentation po namin. Based on our research, for the thermal properties, we will use a standardized test ng ASTM, which is ASTM D4594. However, upon research, wala pa po kaming nahanap na gantong test na available sa Philippines. However, sa mechanical properties po, sa lahat po ng nakalagay sa screen, meron po tayong upon research, meron po tayong standardized test na ganyan po sa Philippines available po. And
Ayun lang po. I think that concludes our research. And add ko lang po na sa mga test po na gagawin namin, our test will be carried out mainly at DOST facilities. Tulad nga ng sabi sa limitations, yung test po namin, i-conduct either sa Industrial Technology Institute, laboratory nila, or sa Philippine Textile Research Institute. Yun lamang po, ma'am. Thank you po. Alright, okay, thank you. Ito yung thermal properties kasi parang wala pa talaga. Pero meron si ITDI, si Standard Testing Division, sa MSD pa yata yung water vapor test. Kasi nga para dun sa permeation kung paano yung transport. Kasi di ba pag sa geomembrane meron siya yung sa test nung water vapor transport. So, yung transmission niya. So, merong instrument na yon. Hindi ko lang alam kung magkano ang charge ni Material Science Division. Ayan. So, meron sila. If you will acquire yung mechanical property test sa Standard Testing Division kayo pupunta. Tapos, yung sa water vapor, magtanong na rin kayo sa STD kung hindi ko lang kasi sure kung service na nila yon. Pero I know sa Material Science Division meron sila. Okay? Now, can you go back dun sa first slide? Isang part po, ma'am. Yung title. Okay. Ayan, waste plastic packaging. So, would you mean this is a post-consumer waste? Kasi meron siya mga industrial trimmings. So, ito, saan kayo kukuha ng waste plastics? Yung sourcing nyo, paano? Tsaka sa title, wag nyo na yung product material, diretso na as potential geomembrane. Hello, can you hear me? Ma'am, yung sa sa pagkuha po, waste po talaga siya, ma'am, yung namin. So, it's either po Hindi, kasi ganito, Rochelle. Meron kasing waste na may industrial trimmings na hindi siya kumbaga naghalo-halo. Kasi ako, what I used for my recycled plastics, yung aluminates ko, these are industrial trimmings. So, hindi siya nalagyan, halimbawa, ng sabon, ng Milo. So, malinis siya. Pero pag sinabi mong post-consumer waste, ito yung galing na sa basurahan. So, may kasama siya na, halimbawa, yung bubble wrap, natuluan siya, nalagyan kung ano man, ng sabon or whatsoever. So, what types of plastic waste are you going to consider? Is it an industrial trimmings or it is a post-consumer waste? Ma'am, sa akin po yung post-consumer waste po yung namin talaga, ma'am. Ayan. So, may reactant ka dyan agad. So, nandiyan dyan yung sabon, nandiyan dyan yung mga, kung nalagyan siya ng pagkain. So, how would you handle that? Sa terms, sa ganyan naman po, ma'am, ang balak po namin, ma'am, is i-save standards pa rin po namin siya, ma'am. I-wash po namin siya, ma'am. Uhugasan po namin before po namin siya i-proceed po sa testing. So, would you do shredding? Hindi naman kasi buo yun na ano yun? Paano nyo siya i-fabricate? Have you gone through on that? Would you shred the material para maging composite siya? Ma'am, yan pa po yung isa po namin din problem din po, ma'am. Since nga po, hindi po siya isang shape po. Kung waste, galing na nga po siya sa waste. Hindi po isang shape din po yung makukuha namin. Isa din po yan, ma'am, sa chine-check pa rin po namin kung paano po namin siya magiging sa production po. May mga studies na pwede nyong i-consider sa recycled plastic aluminates. Hanapin nyo, may study
Na-publish ko ba yung sa akin? Hindi ko na ano sa environmental stress cracking. Meron ako mga studies, pero ito plastic composites, nag-shred kami. Check nyo dito sa, tapos meron din sa mga on other online that you could consider for your reference. So, I suggest you go deeper doon sa pag-process nyo. Paano nyo siya i-form na geomembrane? Ano yung mga physico-mechanical properties na i-consider nyo aside dito para maging more feasible yung study? So, ito yung Okay po, ma'am. working Take note title po. nyo. Dapat more specific kayo. Ano yung plastic waste na i-consider nyo? Kasi katulad ko, if I will considering yung post-consumer waste, so you have to mention post-consumer waste. Tapos, ano yung types ng plastic? Take note, may plastic, pag hinalo mo, hindi sila nagbabind. So, you have to also find that in the literature review. Ano ba yung sabi ni... Ang PE, pag hinalo sa... Nakalimutan ko na. Kasi yung mga plastic expert na kasama ko na panelist sa pag nagpa-project evaluation kami, I cannot just recall kung ano yung plastic na yon kasi pag hindi siya pwedeng mag-bind pag nahaluan ng polymer na yon ang ibang plastics. You have to search that. Kasi move mo nga dun sa slide ng mga plastics na i-consider nyo. So, I think lahat naman sila ay thermoplastics. Paki-move nga yung slide, please. Rochelle, ikaw ba to? Oo. Please. Rochelle? Hello? Am I Hello po, still ma'am. on? Mabagal lang po yung Sige. mabagal lang po yung net ko, ma'am. Kasi pag sa plastics, ang famous yan sa Philippines sa pagkagawa ng material, yung co-advisor ko, si Dr. Blessy Basilia, at saka si Dr. Marisa Paglikawan. Yan. Doon ako gumawa ng study ko ng MS sa kanila. Kaya, yan. Tapos ngayon nakakasama ko sila sa project evaluation. So, mga expert talaga yan sa Pilipinas. So, I've heard, merong type ng plastic. So, LDPE, ang bubble wraps ba, ano ba ang ano siya? Hindi ba yan ang bubble wraps, hindi ba siya polystyrene? Dapat kasi, ano ba, yung packaging pouches, iba-iba rin yan. You have to be specific. I-identify nyo yung dapat, yung mga plastics na magbabind sila. Huwag kayong maglalagay ng plastic waste na hindi sa kanila magbabind. Pero, ito, I'm not sure yung bubble wrap kung saan siya nakakategorize. Ma'am, pwede po kaya ako magbe-base po kami sa RIC? Yung sa Resin Identification Code po. Di bale, yun lang po yung i-include namin sa Yun lang po yung i-include po namin sa production ng geomembrane. Oo, yung dapat ma-identify po magbabind as lang ganun. sila. Oo. Kasi hindi magdidikit-dikit yan pag merong isang resin dyan na hindi nila kalahi. Actually, yun yung dilemma namin palagi yung binding. Kaya nga sa akin, ang gusto ko nga sana dyan, ang kulang sa doon sa study ko dati, ay yung interconnection nga, yung seam weld. Kasi ang HDPE may seam weld siya Kahit kami ngayon sa mga plastic packaging na kino-consider, kasi nga, dinidiscourage na ngayon yung pure na plastics kasi nga because of the EPR law, yung Environmental Producers Responsibility, na kasi kailangan natin ang plastics ay nade-degrade. So naglalagay na kami ng mga alternatives. So hindi na talaga siya yung plastics na madaling matagal mag-decompose. So we are venturing into alternatives ng mga plastics na de-decompose na siya na mabilis sa environment. So may mga starch-based, may mga nilalagay na rin kami mga organic materials. Para ang problema lang kasi nga nila palagi doon sa packaging yung pag-seal. Kasi nga
kahit maganda yung quality ng plastics mo, pero pag hindi well sealed, so pwede pa rin kasi na pumasok yung hangin, so madaling masira yung mga pinak mo, lalo na pag pagkain siya. Kasi nga kaya mo nga siya pinak para maging longer yung lifespan niya, hindi agad siya masisira, at saka maging handy. Yan. So marami kami mga studies yan sa DOST. So now, yun yung kailangan yung i-prioritize. I-identify nyo muna kung ano yung mga plastics nyo. Then you have to mention to me, kung post-consumer man siya, paano nyo siya i-clean, ano yung methodology nyo. Tapos, so kung ito, iba-ibang plastic, so magiging composites na siya. Magiging composite plastics na yung i-consider nyo. And then, you have to ensure lahat nung testing nung inyong mga methods ay available. Kasi katulad yan, kung magte-thermal ka at papadala mo pa yung samples sa abroad, can you manage on the expenditure of that? Kaya ako nag-give up dito sa plastics ko before kasi nga hindi available yung mga testing ko. Kaya ako napunta ng bioremediation. But I have already my proposal topic. Unfortunately, naabutan ako ng PDAF noon, hindi ma-acquire yung mga equipment sa DOST. So, hindi naman ako pwede mag-antay forever dahil nga DOST scholar ako. So, I opted to consider another topic. Kaya ako napunta sa bioremediation. Pero meron na talaga akong in principle, approve na yung topic ko. Kaya lang, hindi nga ako makapag-proceed dahil when I sought yung considering testing abroad, it will require me more than 1 million pesos. So, wala naman akong million noong time na yun. So, wala akong nagawa kundi mag-change na lang ako ng topic at magpaampon sa ibang bansa. Yun yung aking dilemma before. So, ito, yung sinasabi nyo na thermal, check nyo, may mga industries na kasi dito marami nang gumagamit ng yung recycled plastic. The one that is producing the board is found in Bulacan. So, baka meron sila doon pang test kung papayagan kayo. Pero sila nagpa-fabricate na sila. Pero kung wala, try nyo muna magtanong sa DOST at saka check nyo rin kung may mga other companies na nag-offer ng analysis. Pero typically, dati kasi, pero matagal na yon way back, how many years ago? 13 years ago, wala. Pero syempre, nag-evolve na, baka meron na rin naman. Okay? So, yun yung aking sa inyo, concern. Dapat ma-identify nyo muna, yun nga, kung post-consumer siya, paano nyo siya i-clean, para kasi pag may mga other residue siya doon, baka it turns out na hindi siya magbabind. Okay? Tapos i-check nyo muna yung lahat ng plastics, kung okay siya na lahat siya may binding property, or parang, ano ba tawag nun? Nagko-complement sila. Kasi pag may isa hindi nagko-complement dyan, yun yung magiging potential source na doon siya pwede mag-permeate, yun yung magiging weak, susceptible sa puncture. Yung puncture ba, may nakita na ba kayo na testing center? Rochelle? Hello? Wait. Ma'am, Meron po ma'am sa Saan? meron po ma'am sa DOST Philippine Textile Research Institute ma'am. Meron po sila, Sa nag-offer po sila ng PTRI, service. sa kabila yon, sa north, sa north wing. Kami kasi nasa south, kami pala yung nasa north, sila pala yung nasa south. Kasi dalawang compound yon. Okay, sige. So, yun yung kailangan nyo muna i-look into. Tapos, dun sa statement of the problem nyo, pakiangat nyo nga please. Diba, ito yung focus nyo, yung LDPE. Dapat dito nakafocus. Ilan ba yung na-generate natin araw-araw? Ilang plastic waste na ganito? Para yun mismo, yung premise mo, na kailangan mo i-address itong mga plastics na to para hindi sila proliferating sa environment and make them useful. Okay? Did you hear me? Hindi gumagalaw, Rochelle.
Yes po, ma'am, mabagal lang po yung net. Mabagal po yata yung internet po, ma'am. Hello po. Ayan. Hindi ganyan ang statement of the problem, anak. Kasi Okay. ito ay ibang methods mo na. Ang problem, ano ba yung nangyayari sa environment? Ilan ba ang plastics na na-generate ng mga types na plastics na gusto nyo i-consider? Ganon, ha? Ang dami nyo binasa kanina, ilagay nyo yun dito sa slide. Okay po, ma'am. We'll take note of that, ma'am. Okay, sige. Any more question? So, mababaguhin pa natin. Wala na So po. far, in general, medyo may clarity na yung proposed topic nyo. I-enhance nyo na lang, ayusin. Okay po, Okay? ma'am. Thank you po. Sige. Thank you. So, last group, please. Water group. Hello po, ma'am. Okay, go ahead. Wait lang po. Share screen lang po. Kita na po ba, ma'am? Yes. I-ano mo lang, i-play mo lang siya. Slideshow. Wait lang po. Okay na po. Sige. I-ano mo lang, wala pang, ayan, okay. So, naka-second ka na agad. Ed. Actually po, ma'am, kasi meron po kami first topic. Pero, nahirapan po kaming makaisip ng methodology on how to produce it po. Kaya nag-proceed na lang po kami dito sa pangalawa. Kasi sunflower, baka kailangan nyo ng chemical Yes analysis po, to ma'am. Kasi po, yan po. So, second topic proposal, integrating flood control measures, innovative design and implementation of sustainable inlet and catch basin solutions for enhanced drainage system resilience in Barangay Balanday, Valenzuela City. Okay, so ano yung problem nyo doon ngayon? Jasper, diyan ka ba? Good morning. Good Ano afternoon yung po. scenario nyo muna? Dapat pag ganito, may situationer muna kayo. Katulad nung sa iba. So kanila, wala rin sila. So next time, ha, may situationer lahat kayo, ha? Sige, go ahead. Sino yung magsasalita? Sorry to interject. Gombok po. Gambok. So, for our statement of the problem, researchers and the research entitled "The Use of Storm Drain Inlet Protection as a Solid Waste Collector to Reduce Drainage Clogging" aims to reduce drainage clogging with the use of storm drain inlet protection. This study aims to answer the following questions. First, is there significant effect in using the storm drain inlet protection in terms of duration of water drainage, amount of solid waste collected, and the reduction of drainage clogging? So yung first statement, yung problem po namin, i-check po namin kung magkakaroon po ng difference kapag po naglagay po kami ng prototype po na inlet sa mga drainage po, yung magiging collector po ng mga garbage. And second problem po, what are the important factors of storm drain inlet protection to be considered helpful in terms of reducing drainage clogging? And number 3 po, is there significant difference between drainage system without storm drain inlet protection and drainage system mounted with storm drainage inlet protection? So yun nga po, yung magiging statement of the problem po namin, yung pinaka-problem po, sa about po sa mga baha and paano po marireduce yung baha. So yung pinaka-problem po namin dito, yung paggawa po namin ng ang prototype and paano po siya magiging useful sa mga drainage and clogging po. Next slide po. So, sa objective of the study po,
The objectives of this study is to design and implement sustainable inlet and catch basin solutions for enhanced drainage system resilience in Barangay Malanday, Valenzuela City to help prevent flooding in the said area po. Next slide. So, significance of the study. According to the study, to the of Subnet, Caballero, Parcon, and Sibahan 2020, the Marilao, Mikawayan, Obando, or Morse river system contain multi-drug resistant bacteria, or it also known as a important waterway in the Philippines, and also known for its notorious high pollution levels recognized by Pag-asa. So, yung Valenzuela po, yung Valenzuela City, specifically Barangay Malanday, is napapalibutan siya ng Morse River System na isa sa pinaka-polluted na river dito sa ating Pilipinas. Then, based on my nagtanong po ako sa resident ng Barangay Malanday sa Valenzuela City na meron na kahit onting ulan lang is binabaha sila, pero yung nagtanong rin naman po ako if kulang ba sila sa mga drainage system or sa mga kanal, pero nagsabi naman po sila sa akin na kahit marami silang kanal, actually malalaki pa rin po yung butas, pero onting ulan lang po is bumabaha pa rin po sila. So, the significance of this study lies in its aim to reduce the aggravation of flooding and reduce blockages in the drainage system due to the waste accumulation. Additionally, by reducing blockages in the drainage system, this research aims to improve water flow efficiency, thereby minimizing the risk of flooding and facilitating better stormwater management practices. Overall, this research is of particular importance in protecting the environment and the well-being of local people from the adverse effects of pollution and flooding. So, yun po, makakatulong din po siya since kapag po bumabaha and isa sa polluted na river sa Pilipinas is magkakaroon pa po ng mga sakit yung mga tao imbes na hindi po bumabaha doon. Yan po. Next po. And next is the scope and delimitation. So, ang scope ng study na to is about developing a prototype for catch basin using a galvanized material para hindi agad madaling mag-rust yung catch basin at ito ay susubukan sa community. Ang setting ng gagawin ang research na ito ay sa Barangay Malanday, Valenzuela City, at ang mga delimitation nito ay ang magpo-focus lamang sa assessing ng prototype if efficient ba ito sa help o pag-improve ng pag-reduce ng pag-flooding sa lugar na yon. At pag may other factors na may arise during the process, it will be stated and not expanded para sa interest ng future researchers. Next slide po. So sa research design, gagamit kami ng quantitative design in order to achieve the objectives and goals of the study, and also to provide the reliable, significant results sa gagawin naming research or thesis. And also nakafocus siya sa aming independent variable, which is the galvanized storm drain inlet. And ang magiging effect niya ay para ma-reduce ang clogging ng mga drainage dun sa Valenzuela. And also it will serve as our dependent variable. Next slide. So our research methods, we will conduct an experimental research method because this type of research is conducted with a scientific approach where a set of variables are kept constant. Bernard, next slide na please. Next slide ka na please. So yung research instruments namin, gaya nga na sinabi nung previous
nakagrupo ko ay gagawa kami ng prototype para ma-test namin kung anong magiging effect ng galvanized storm drain inlet namin sa community na sinabi sa Valenzuela. And Okay. also we will Sige, go ahead. And also, as said here, the test will be conducted through a simulation wherein the researchers will do a laboratory testing to determine the difference between a drainage system without a storm drain inlet protection and a drainage system mounted with a storm drain inlet protection device. Is there still a next slide? Ma'am, good afternoon. Magtatanong lang po if okay lang po, pwede po ba namin i-present yung first topic kahit po wala pa pong methodology? Parang ano lang po, titingnan po namin yung ano niyo, yung parang potential if okay po. Later. We'll discuss this first. Okay, can you please go back doon sa title? Ayan. Integrating flood control measures, innovative design, and implementation of sustainable inlet. So, ang gagawin nyo ay mag-create kayo ng inlet. What is the difference of the inlet that you're going to propose doon sa mga existing inlet? What do you have in mind? Kung nilagyan lang ba yan ng mesh wire or whatsoever? Yung sa amin po kasi, yung prototype po namin, ma'am. May mga nakita po kami sa internet na parang ano lang po, parang yung nasabi nyo nga po, mesh wire and maninipis lang po and para may mga net po na pangsalo. Yung sa amin pong gagamitin, ma'am, ay galvanized po and tingin po namin Ano yung advantage pag galvanized? ano po, ma'am, hindi po agad mangangalawang and mas matibay po siya at parang mas GI malaki po type? yung So, magiging galvanized use iron? po. Yun ba yung sinasabi mo? Galvanized iron? Opo. Opo. So, ganun din. Magiging opo, parang magiging mas useful po siya kasi yung tingin po namin doon sa mga mesh wire, mas madali mapuno kasi po pag yung nag-ipon-ipon po yung maninipis na katulad po mga dahon is matatakpan po agad yung mga butas-butas or makakalusot po yung mga other na mga pollution po. And mas matibay po siya kasi po at mas durable po siya sa mesh wire. Kasi po, yun nga po, magra-rust agad and mas makapal po siya kaysa sa mga ibang material. Yun lang po. Hindi ibig sabihin na, kasi may mga ano ka naman yan, may mga choices ka naman. Pag galvanized iron ang gagamitin mo, din yun, susceptible din siya sa corrosion. So, dapat yun yung ma-establish nyo. Ano yung unique doon sa gagawin nyo? Kung may bagong material, dapat i-infer nyo kung ano yung advantage ng selected material. Tapos, dapat ang data nyo doon sa statement of the problem, at what level yung kanilang baha, ilan yung volume na nakokollect na basura pag nagkakaroon ng baha. Yun, kasi yun ang gusto nyong bigyan ng solution, di ba? Bakit? Ano ba yung... Kasi nga, di ba, isang concern dito kasi Valenzuela, medyo mababa rin sila sa mean sea level, kaya susceptible sila sa flooding, di ba? So, basta tingin nyo, paano nyo talaga sila matutulungan kung etong magpa-propose kayo ng drainage inlet? Hindi ba enough yung mga existing nila ngayon? Ano ba yung current scenario? Ano ba yung existing? Hindi kayo nag-baseline nun. So, dapat yun ang ipepresent nyo sa akin. Yun ang nakita natin na para makita natin yung problema na talagang hindi siya dapat at kailangan siyang palitan. Have you gone through to the area?
Hello, ma'am. Actually po, hindi po kami nagpunta do'n. Nagtanong lang po ako sa isang residente kung ano po Sino nangyayari. taga Valenzuela sa inyo? Yung pinsan ko po, ma'am. Oh, yun. So, ganon. Dapat meron kayong situationer. Ano yung nangyayari? Kasi nga, para appropriate yung solution na ipoprovide nyo. Pag ganito, kung Valenzuela ang target nyo, di makipag-coordinate kayo dun sa mga taga Valenzuela, dun sa LGU nila. Madali naman silang kausap kasi corporate ang pamamalaka dun ni, sino nga ba to? Ni Gatchalian? I've been there kasi dati kapartner namin ng LGU ng Valenzuela and we'll be dealing, o nga, ano yung relation, ano nyo nga sa next slide, meron kayo ng premise na may multi-drug na bacteria. Anong relation nun sa study nyo? Yung pag ano po Next slide sa pa. ano po, sa Oh, may next slide. ah Asan yung may premise nyo na may multi-drug pa kayo na nakalagay? Ayan. Kailangan ba yan na naka-state dyan? Anong relation ng multi-drug doon sa gagawin nyo na pang flood control? You have to be selective dun sa words na gagamitin nyo. Kasi kung ang gusto nyong ay to address itong mga problem na to, actually hindi siya significance ng study. It should be statement of the problem eh. Ito yung scenario mo, background of the study. Pero I would appreciate kung makikita ko na may mga nakatambak na basura, tapos yung existing na inlet nila, para mas mapapaniwala nyo ako. Kung ito yung pipiliin nyo, ha, ganun ang gagawin nyo. Okay po, Okay? ma'am. Sorry po. Sige. Okay lang. Asan yung isang topic na gusto nyo? Patingin. So, yung una po naming topic proposal is development of a soybean sunflower oil based protective film on water surface for reducing evaporation in Philippine reservoirs. So ang una po kasi na idea dito, yung sa soybean sunflower oil based po na protect. Hindi po kami mag-stick pa doon kasi inagahanap pa po kami ng mas effective eh. Pwede po namin siyang palitan ng either glycerin or glycol po na chemical or mag-research pa po kami about sa ionic liquids if ano po yung mas effective sa kanila. Pero ayun po yung idea, parang protective film po siya on the water surface para po. Yung soybean medyo mura pa, pero yung sunflower, mahal yon. Kasi may mga study rin kami dyan. Ginagawa nila yan essential oils. Yung soybean nga, kasi nga rich in protein, tsaka may oil din yan, yung from okara. Yung okara kasi yun yung katas ng soybean na pwedeng ginagamit namin. May mga studies kami niyan sa DOST na pwedeng cosmetics, pwede siyang alternate sa flour, pero kasi rich in protein kasi yan. So, paano ang itatanong sa inyo dyan, paano yung methodology ng dispersion nyo dun sa area? Yung ganon. Kasi ang iaano nyo dyan, yung evaporation rate. Yes po. So ang una po kasi naming naisip, before po namin siya i-disperse or gamitin sa actual reservoir, gagamit po kami ng parang kunyari gagamitin po namin yung halimbawa aquarium po muna, tapos itatry po muna namin doon. Yeah, nagpo-prototype kayo. Pero ano yung pang-measure nyo ng evaporation rate? Ang idea ko po ma'am is yung parang titingnan po namin yung parang isusukatin po namin yung water siguro po may specific time po, kunyari every 5 minutes po, check po namin kung gaano po kalaki yung binawas ng sabihin po natin sample A sa sample B po. Kunyari po, yung isa po may niluan po namin ng ginawa po namin. Ito po. Saan nyo siya ilalagay? So, dapat malapit sa reservoir. Parang isa-simulate nyo siya. Opo. So ganyan po, ilalagay po namin siya sa exposed po sa araw kasi lalo na po ngayon na summer po, medyo issue po ngayon sa mga dams yung parang scarcity ng water dahil po sa drought.
Kaya ayun po. Pero check nyo muna yung availability kung kaya nyo ba na soybean sunflower. Saan nyo nabasa itong study? So yung idea po ma'am, ano po, nakauna po kasi namin una pong idea is may nakita po ako sa parang sa Facebook po, yung parang naglalagay po sila ng mga black balls, ng mga bola po sa reservoir, tapos madami pong ganun, tapos parang mag-act as ano po siya, act as parang barrier po para shade balls po ata tawag doon. Tapos mag-act po siya na parang ayun nga po shade para hindi po mag-evaporate ng mabilis yung yung reservoir po nila. Tapos Matagal na siyang study, 70s, 1986 kay Wiley sa online library. Marami na siyang ginawa. So ano yung bago dun sa inyo? ang ano po namin is parang iaano po namin siya kasi po medyo let's say sabihin po natin na parang ano na po siya sa ibang bansa, pero gusto po namin siyang i-ano rin po dito sa Pilipinas na parang i-introduce po siya para po medyo ma-solutionan po natin yung parang problems natin sa Pero matagal na to, wala nang parang bagong development sa study nila. So ibig sabihin, pag walang masyadong development, ay hindi siya ganun ka-effective. Pero meron dito, meron pala, ito, sustainable solar evaporation, sunflower stock naman ang ginamit niya. yes po. Stock ng sunflower. Pero dito ba sa Philippines, meron ba tayong sunflower? May makukunan kayo? Meron naman po ma'am, kaso hindi po namin sure kung gaano po karami yung pwede namin. So yun ang i-consider nyo din. Pag magpipili kayo ng topic, yung availability ng materials at saka testing laboratory. Yes Tapos po. yan, ano yung pang-measure nyo? Hindi kasi pwede na acceptable ba yun, yung methodology nyo na i-measure nyo lang yung water level? Yung sa po, ayun nga po, dahil nga po medyo Ganito. Kasi dun sa akin, meron akong evapotranspiration ng aking volatile organic compounds. Medyo high level lang yung calculations kasi may mga models naman na ginagamit. So kung ito yung gusto nyo i-consider, try nyo maghanap ng model, tapos tingnan nyo yung mga parameters na kailangan na ipa-plug in nyo dun sa model para makalculate nyo yung evapotranspiration sige po ma'am. or evaporation rate. Okay po ma'am. Alam ko may instrument for evaporation Okay po. Nung naalala ko na nagturo ako ng hydrology, I think meron. Pero ang tanong, afford nyo ba na bumili ng ganon? Usually, Nga po yung namin kasi medyo ambitious po tong na topic na para po sa mga college. So level nyo ngayon, oo. Siguro pag nag-masters na kayo at may funding, pwede na. Opo. So ngayon, undecided pa kayo dun sa topic nyo. Yes po ma'am. Yun sa nakikita ko kasi sa pangalawa nyo, parang wala kasing something new. Ano yung innovation na gagawin nyo dun sa... Kasi kung galvanized iron, parang meron na lang gumawa ng ganun dati. So, ano yung maganda yung topic na pwede nyong i-work out na sa tingin nyo na significant din yung magiging output nyo? Yung pangalawa kasi, ang wala akong makita yun ang gusto kong maipakita nyo sa akin. Ano yung innovation na gagawin nyo? Ano yung maganda? Ano pang naiisip nyo sa inyo, sa water? Medyo na... Meron pong idea yung isa kong kagrupo ngayon lang po. Ano daw po, yung sa nakabase, parang ano din po siya, yung sa inspired po siya dun sa shade balls po na na na-develop po sa ibang bansa. Pero instead of shade balls daw po, gagamit daw po ng parang
plastic bottles po, tas parang iyaan na lang po siya i-develop into a more ano po. Ano, shade balls, shade covers para sa evaporation ba yon? Yes po, ma'am. Yes po. Pero may mga studies na. So, dapat kasi, magbasa muna kaya kayong mabuti kung ano yung research interest nyo. Tapos, try to figure out ano yung research gap na pwede nyong i-consider dun sa study. Okay? Meron naman kayong overview na ngayon eh. Paano ba tayo pumili ng topic? Paano ba tayo mag-narrow down ng topic? Dapat there's something new. Yun yung palagi kong itinatanong sa aking estudyante. Ano yung something new dun sa gagawin nyo? Tsaka check nyo kung yung doability, kung kaya nyong i-execute yung study. Noted po, ma'am. Thank you po. Sige, thank you. So, yung 1 and 2, medyo may direction na tayo. Yung sa inyo, Ed, ayusin nyo, and company, Arman, si Gombok, ayusin natin yung topic natin, ha? I haven't heard si Sangko. Nagsalita ba si Sangko? Yes po, ma'am. Siya po yung nag-present nung methodology no sa Okay. second topic. Okay. So, work hard. Medyo kulang pa. Ganito, magtanong kaya kayo, kung gusto nyo yung sa Valenzuela, ano yung issue nila sa water? Meron na ba silang gusto nyo makipag-cooperate kayo sa kanila? Punta kayo sa munisipyo nila. Ano yung pwede nyo maitulong sa kanila? Madaling kausap naman ng Valenzuela eh. Tsaka marami silang resources. Para yung meron agad kayong beneficiary. I suggest din dun sa other groups, yung sa plastic waste, kung meron kayong barangay na or municipality na gustong tulungan, para yung project nyo, if ever na mag-materialize, sila ang beneficiary nyo. Yung sa structural, medyo maghahanap pa rin kayo na specific dun sa bamboo nyo. Siguro it's better na you go with this LGU and ask ano ba yung mga problems nila para yun ang bibigyan nyo ng solution. Okay? Kasi ganun yung pinagawa ko sa dati. Nung wala silang mahanap na topic, pinapunta ko sila sa ground. Ayan, pumunta sila sa mga munisipyo at nagtanong sila ano yung mga possible problems na pwede kayo makatulong through your research. Okay? So, kung na-identify nyo itong Valenzuela, ayan, para meron na kayo, halimbawa sa school, gusto nyo silang tulungan na mag-collect ng plastics para yung plastics nila i-utilize nyo. At least, may dagdag na kayo significance of the study. Okay? So, wala tayong pasok ng Tuesday, Wednesday. So, I look forward meron kayo ma-accomplish na something better next week. Alright? Okay, any more question? Okay, hearing none. O, sige. So, that's it. So, for any inquiry, please feel free to post on our GC. Okay? Magbasa, mga anak ko. Huwag tamad magbasa para talagang ma-address natin yung research gap. Alright? Okay po, Okay? ma'am. Thank you po. Okay, thank you. Yes po. Sige. Thank you po, ma'am. Ano ko na to? Thank you po, ma'am. Leave na tayo ng meeting room. Happy weekend. Bye-bye.